Noong ako'y bata pa, napapanood ko sa mga palabas kapag merong minahan, meron din daw ginto. At ito'y madalas bumabago sa buhay ng mga tao. Pero paano kung wala ng ginto at ubos na? Nangangahulugan ba na wala ng silbi ang isang minahan? Tara, samahan niyo ako lakbayin at hanapin ang natitirang ginto sa Masinloc, Zambales. Nakatulad daw ng ating pananampalataya na kailangan daw subukin ng panahon para ito'y maging dalisay. Faith is the greatest arsenal sa paniniwala sa Panginoong Hesus. Without faith, it is impossible to please God. Dahil ang pananampalataya sa Diyos ay conviction kung saan isinasantabi natin ang ating sariling kakayanan at pinapaubaya sa Diyos ang lahat. Kaya sabi sa salita ng Diyos, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Matatawag ba nating faith ang ating paniniwala kung alam natin kung ano ang mas makakabuti sa atin? Hindi. Ang pagtitiwala sa ating sariling kakayanan at ang pag-isang tabi sa kakayanan ng Diyos ay pagmamataas. Sabi sa salita ng Diyos, there is the way that seems right to a man, but in the end is the way to death. Maaaring sa unang tingin, mukhang mabuti ang lahat, pero kung wala ang gabay ng Diyos sa atin, para tayong dahon na tinataboy ng hangin kung saan-saan. Sa aming paglalakbay, tanging dala namin ay pagtitiwala sa Diyos. Bagamat ito'y pinakaunang pagkakataon na lalakbay namin ng Zambales, di kami nagkaroon ng kahit kaunting pag-aalinlangan. Sa kabila ng mga hindi inaasahang pagbabago sa aming mga plano, bitbit namin ang pagtitiwala sa Diyos na ang lahat ng ngayon ay kagustuhan niya. Malungkot man na lumiit ang aming bilang, di ito magiging hadlang para maging masaya. Sa pananampalataya sa Panginoong Hesus, may mga tagpong mararamdam natin na tayo'y nag-iisa. Napakiramdam natin linalayuan tayo ng lahat ng nasa paligid natin. Sadyang ganon. Ang pagsunod sa Diyos ay may mga bagay tayong dapat itibak. Maging ito man ay ating pamilya, kaibigan, bagay o maging minamahal. Lahat ng maaaring maging hadlang sa paglakad sa kalooban ng Panginoon ay dapat handa natin bitawan at iwanan. Sabi sa Mateo 16:24-17, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sinumang nagnanais na sumunod sa akin ay kinakailangan itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangat na maligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. So, diretso na kami doon. Init na. Wala nang tanghalian. Merienda na yun, tapos hapunan. Dito bago yung unang checkpoint, may mga tindahan dito. So tatanong-tanong lang kayo kung sakaling kapusinding kayo sa gasolina. Pero much better pagkagaling nyo dun sa tourism office, pagas na kayo, pa full tank na. Pasang litro 65. Ilan ba? Isa lang po, okay na po. Ay, marami pala sir. Oh, marami. Balik kami dito. Dito yung unang checkpoint. Papasa natin yung unang permit. Yan. Then diretso ulit doon. Yan. Eto na. Mag-start na yung rough road. Ayan na ang rough road. Hey, wala ka. May waste ka ba? Meron. Na? Let's go. Dito sa natin 24 kilometers nga. Sabi ng ating Google Map. Bakubakubtaan. Isa ito sa pinaka naging struggle ko sa pagpunta sa Coto Mines. Mula sa tourism office, it takes me almost 2.5 hours para marating ang campsite. Nahihirapan ako dahil may katandaan na at all stock ang gamit kong motor. Yung ibang matutulis eh. Yung kanina, yung... Lalaki.
Ang tutulis. Ito kahit paano, okay pa to yo. Ay, pahinga muna kami, isang oras. Isang oras na kaming lalakbay. Oh, grabe. Wala na rin yung ano eh. Wala nang smart. Wala na kami signal sa kalagitnaan ng daan. Kanina mayroon pa eh. There's gulong. Yung shock natin sa unahan, stock. Ayan, yung shock natin sa likuran, stock. Quick tires din yung likuran. Bugbog na. Kaya pa ba? Kaya pa bro, kaya pa? Dahil sa 6 na oras sa biyahe, damang-dama ko na ang bawat tagtag ng daan at sumasakit na ang aking braso. Even though nahihirapan ako kumpara kay Bro Dexter, buo yung tiwala ko sa aking motor na mararating ko ng matiwasay ang camp. Kailangan ko lang maging consistent kahit medyo may kabagalan ng takbo. Katulad ng pananampalataya, dumadaan ito sa matinding pagsubok. Kalsadang malubak, hindi magiging komportable ang buong paglalakbay. Pero kung patuloy kang magtitiwala sa gabay ng Diyos, maiintindihan natin na sa dulo ng mga paghihirap, mararating natin ang kaharian na hinanda ng Diyos para sa mga taong tunay na sumasampalataya sa Panginoong Hesus. Hanap nyo kayo, huwag nyo ng braking daan. Huwag nyo ng braking daan. Masira ko kayo. Hindi na makauwi. Ayaw mo to. Ayaw mo to. Tumawid nyo lang siya. Sige bro, naka. Right, dito na kami. Tingnan kami dito sa Cotto Mines. So nakapagod. Sakit ng tuhod. Sakit ng kamay, braso. Sakit, sobrang lubak. Pahinga lang muna kami tapos set up kami ng aming tent, ang aming mga gamit dito. So ayun si Dex. Set up na siya ng gamit niya. Diyan daw siya pupwesto. Have you ever walked the high pass, watched the northern lights flash, took a photograph on a Paris street? Have you ever climbed a tall tree, asked someone for mercy, gave something away that wasn't free? I don't wanna get a vision of you stuck in my head, because I know that you were meant to be wilder. Another night of television while you're lying in bed, it's slowly gonna be the death of you. Yes, good morning. Ito yung tsura ng ng Cotto Mines sa umaga. So ayan, may mga kwarto sila. As of now hindi siya pinapagamit dahil ni data i-renovate. Pero yung iba, yung mga group, dyan sila pinag-stay sa labas. Ayan, nagte-tent. Ayan, nagte-tent lang sila dyan. Pag grupo sila, pag sobrang dami nila. Ayan, pinalaw nila yung gamitin. Ayan. So, may pumesto kagabi. Pauwi na kami. Ayan, ito yung mga kagabing pumasok.
Yung mga grupo dyan sila nagtitent. Doon. Yan. Ito. May tindahan doon. Nakakabili kayo ng mga kailangan ninyo, pagkain, kahit ano. Yan, tindahan yan eh. Tapos pwede rin kayo mag-rent ng mga yung mga pang mountaineering na motor, APB. Yan, so pwede kayo mag-rent. Pwede rin kayo doon sa kabilang side. Sa kabilang side. Dito, yan. Yan, side na yan, pwede kayo mag-camp dyan. So pwede nyo rin dalhin yung motor nyo sa kabilang side. Ayun, dinadala ni kuya. Ayan, medyo risky lang, medyo matatalim yung malalim. So kung handa naman kayo risk yung motor nyo, dadalhin nyo doon sa side na yan, dyan. Pwede nyo dyan i-park. Pag ayaw nyo naman, dito kayo katulad namin. Yan, dyan lang. Stay put lang yung mga motor dyan. Safe naman. Ayun si kuya, tumirik na, tinulak na yung motor. So pag medyo hindi pang adventure bike, mga Mio, yan, M3, medyo mahirapan dyan. Pero pag mga NMAX, ADB, kaya na siguro. Mga Aerox, kapon, hirap eh. Tulak, o diba? Yun ang mga titisin nyo pag gusto nyo itawid yung motor nyo. Okay, peace! Uwi na kami! Ang lugar na ito ay gustong mag-iwan sa atin ng magandang aral na sa kabila ng mga pagsubok na daraanan, mga pangyayaring di nating inaasahan at mga tanong na humihingi ng katibayan, ang tunay na pananampalataya ay dapat din dumanas ng mga ito. Dahil kung walang pagsubok, kaganapan at katibayan, di natin maiintindihan at malalaman kung totoo ba ang ating pananampalataya. Na baka katang-isip lang ang salitang faith, pero kung mayroong mga ebidensya katulad ng ginto na pinapadaan sa apoy para malaman kung totoong dalisay, ay magiging panatag tayo na kabilang tayo sa mga taong totoong sumasampalataya sa Panginoong Hesus at makakamtan ang lahat ng pinangako niya sa kanyang muling pagbabalik. Sabi sa unang Pedro 1:7, ang gintong nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurian, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. May plank pa ako kanina, sira yung ating motor. See? Yan. Basag, nalaglag yung natin, DL. Totoo nga na ang pananampalataya ay tulad ng ginto. Ito'y nakatago hanggat di mo ito hinahanap. Ito'y mananatiling bato kung di ito dadaan sa apoy. At kung ang pananampalataya ay nasumpungan na natin, ito'y isang kayamanan na hindi maaagaw ni numan. Tanging instrumento ng kaligtasan ng ating kaluluwa na sa paniniwala kay Kristo ay makakamtan natin ng buhay na walang hanggan.